commitment to change. Alam nyo kasi, yung mga na-form natin na maling maling kasanayan, mga maling habit natin, hindi naman talaga yun automatic na naging bahagi ng buhay natin. Hindi yun automatic na ganun-ganun na lang bigla, na biglang ganun na lang yung ating kasanayan sa buhay. Hindi, ito ay na-develop. Siyempre dahil sa sin nature natin, ay nabigyan niya ng lakas o na-empower niya yung ating sarili na ma-develop yung lifestyle na magpatuloy sa gawaing hindi tama. Ngayon, kapag gusto na natin itong tanggalin, gusto na natin itong maputol sa ating buhay, ganon din na hindi ito basta-basta matatanggal. Hindi mo ito basta-basta maiiwanan. Although naniniwala tayo sa miraculous working of the Holy Spirit na may mga nangyari sa mga ibang mananampalataya, lalo na sa mga tinawag ng Diyos na maging full-time minister, may mga instant na talagang nagbago sila. Instant na wala yung kanilang cravings sa mga dati nilang kinauuhawan. Pero kapag ang mga tinawag na ito ay hindi sila magki-create ng bagong kasanayan sa salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pag-serve, sa pag-share ng kanilang faith sa iba, kapag hindi nila ito i-develop na maging lifestyle nila, then kalaunan, babalik din sila sa dati. Kaya, yung mga nagsasabi na instant silang binago ng Holy Spirit, hindi naman natin kinukontra yon. Pero, syempre, kung kaya nila napanatili yung kanilang naranasang pagkilos ng banal na espiritu sa sandaling iyon, ay dahil sa naging uhaw sila sa salita ng Diyos. Maririnig mo rin sa kanilang mga kwento na pagkatapos mangyari yon, uhaw na sila sa Biblia, uhaw na sila sa salita ng Diyos, uhaw na sila sa presensya ng Diyos. May mga times na nangyari sa kanilang buhay base sa kanilang kwento ay sa madaling araw o hating gabi, ginigising sila ng banal na espiritu para tulungan silang manalangin o i-lead silang manalangin. Yan, the more na sumusunod sila sa leading ng Holy Spirit na manalangin, hanggang sa nagiging practice nila, nagiging lifestyle nila ang mag-pray, nagiging lifestyle nila ang magsaliksik ng Biblia, then ito yung nag-empower sa kanila na tuluyan ng hindi balikan yung kanilang mga dating habit. Pag hindi nila gagawin yon, kahit na nilayhan sila ng anointed man of God, na slain, umiyak, then naging emotional siya, then nagkaroon ng mga physical signs na talagang siya ay pinuspos ng banal na espiritu, kapag hindi yun nag-create ng panibagong kasanayan na mga spiritual na gawain, pampalakas ng espiritu, ay hindi po sila mananatiling malaya. Kaya marahil ito siguro yung sitwasyon ng mga nakikita natin na nag-a-attend sa youth camp or sa mga special event na may mga na-invite na mga anointed speakers and then naglayhan sila and then kumilos ang Lord sa kanila. Hindi naman natin maikakaila yun. Talagang kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay, na na-slain sila, at kung ano mga physical expressions na makita mo sa kanila. Talagang pinuspos sila talaga ng banal na espiritu. No doubt, talagang kumilos ang banal na espiritu sa kanila. Pero bigla na lang natin mabalitaan na sila ay bumalik sa dating buhay nila. So ito yung sitwasyon nila. Ito yung kanilang kalagayan. Hindi kasi sila nag-create ng panibagong lifestyle. So ibig sabihin nito, hindi sila nagkaroon ng commitment
to change. So, para sa mga kinakaunselan natin na nagtataka, bakit pabalik-balik sila sa dating kasalanan, bakit nangako naman na sila sa Panginoon na hindi na nila babalikan, pero isang araw, nagbalik na sila sa dating buhay at namumuhay ulit na parang isang unbeliever na para bang hindi kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Yung mga ganito na kinakaunselan natin na nagtataka na sila, bakit pabalik-balik sila sa kanilang dating buhay. Ang dahilan lang nun ay hindi sila nagkaroon ng commitment. Kailangan kasi ng commitment. Kung yung kanilang pag-develop ng masamang bisyo, actually naging committed sila na i-develop yon nang hindi nila namamalayan. Nagbibigay na pala sila ng commitment na ma-develop yung habit na yon. Yung hindi nila pagpigil sa kanilang sarili o yung hindi nila pagsunod sa kanilang sariling konsensya na huwag mong gawin yan, huwag mong gawin to, huwag kang sumama kay ganito, huwag kang sumama kay ganyan. Hindi nila sinunod yung mga urge na yon ng banal na espiritu sa kanila at nagpatuloy pa rin sila na sumama sa mga hindi tamang impluwensya sa kanilang buhay. Tuloy-tuloy silang hindi nakikinig sa urge ng banal na espiritu, sa udyok ng banal na espiritu. Ang nangyayari nun, nagiging committed sila na i-develop yung masamang habit. O kaya, hindi kaagad-agad nagkaroon ng masamang bisyo. Na-develop muna. Kaya, kung gusto mo na talagang tanggalin ito, gusto mo nang matanggal yung mga bad habits na ito na dala-dala natin hanggang sa pagtanda natin, then it takes commitment. You need to commit yourself to continue in the Word of God, tulad ng sinabi ng John 8:31-32, kasi doon tayo nagiging disciple. Doon tayo nagkakaroon ng disiplina. Doon tayo dinidisiplina ng Panginoon kapag tayo nagpatuloy sa Kanyang salita. And then, ang magiging resulta nito ay freedom. You shall be free. Magiging malaya ka sa lahat ng mga masasamang gawain. Then, napag-aralan din natin na karoon tayo ng commitment to put off the old man. Tulad ng sinabi ng Ephesians chapter 4 verse 22, that we need to put off the old man. We need to commit ourselves to become our practice in putting off the old man. At paano natin gagawin yon? Siyempre, by putting on the new man. At paano mo isusuot yung bagong pagkatao na ginawa ng Diyos sa atin nung tayo tumanggap kay Kristo? Paano natin gagawin yon? Siyempre, by following the voice of your new inner self. Kasi once na ikaw ay tumanggap na sa Lord, then you will become new on the inside, then yung conscience mo, mas magiging alerto siya, mas magiging aware siya sa voice of the Holy Spirit. So, ang iyong konsensya ngayon ay mangungusap sa'yo. Kapag sinunod mo yung pangungusap sa'yo ng iyong konsensya, then you are following your spirit. Kasi ang iyong spirit ay nagpipick up siya ng voice or ng message sa Holy Spirit na naninirahan sa iyong human spirit. So when you follow your conscience, you are following the Spirit. You are walking in the Spirit. At syempre, pag ang iyong konsensya nangusap sa iyo, hindi mawawala ang kanyang sinasabi lagi na you need to continue in the Word of God. You need to let the Word of Christ dwell in you richly. You need to feed your heart, your spirit, the Word of God. Yan ang mga sinasabi ng Banal na Espiritu. Nangungusap ang Espiritu Santo sa iyong konsensya, at yung konsensya nangungusap sa iyo na pakainin mo ang Espiritu mo, kasi pag hindi mo pakakainin ang Espiritu mo, magiging mahina ka. At kapag mahina ka, madali kang babalik sa mga dati mong bisyo. Ang mga lumalaya lang sa mga masasamang bisyo, yung mga nagpapakain ng kanilang espiritu ng salita ng Diyos.
Kahit gaano mo gustuhin na matanggal mo yung dating bisyo mo, kung hindi mo palalakasin ang iyong espiritu, hindi mo mapaglalabanan yon. So yun ay dapat nating ipaunawa yon sa mga nagpapa-counsel sa atin na hindi nila maintindihan kung ano nangyayari sa kanilang pagkatao. Na bakit pabalik-balik sila sa kanilang lumang pagkatao, pabalik-balik sila sa kanilang dating bisyo. Siyempre, wala silang magagawa kundi bumalik sa dating bisyo kung hindi nila isinusuot yung kanilang bagong pagkatao. Kailangan mong isuot yung bagong pagkatao. Anong ibig sabihin nun? Pakinggan mo at sundin mo ang sinasabi ng iyong konsensya. Kasi ako'y naniniwala, kapag ikaw ay bago ng nilalang, ang konsensya mo sasabihin niya sa'yo na magbabad ka sa panalangin, magbabad ka sa salita ng Diyos, magbabad ka sa mga espiritual na bagay. Yan ang mga sinasabihin ng iyong konsensya. Kasi yan ang napipick up niya sa Holy Spirit. O, kapag sinusunod mo ang sinasabi ng iyong konsensya, ikaw ay namumuhay sa Espiritu. At kapag ikaw ay namumuhay sa Espiritu, then mapapahindian mo ang sinasabi ng iyong laman. Yung ninanais ng iyong laman. Lahat ng mga masasamang bisyo, yan ang nais ng iyong laman. Nais niyang magsugal. Nais niyang magalit sa kanyang kapwa. Nais niyang mambabae o manlalaki, nais niyang manigarilyo, magdroga o mag-inom. Yan ay gusto ng laman na gawin. Yan ang gusto ng laman. No? Kaya ito ay mapapahindian mo kapag hindi mo napapahindian ang iyong konsensya. Yan. Dahil ang konsensya mo, sinasabi niya na alagaan mo ang iyong sariling espiritu. Panatilihin mo siyang malakas. Panatilihin mo siyang malusog. Dahil pag malusog, malakas, then mahina ang pagsunod sa sariling layaw. Okay. Kailangan maintindihan yan na mga nais ng lumaya na hindi nila maintindihan kung bakit ganun nangyayari sa kanilang pagkatao. At sa mga hindi nakakaintindi sa kanila na naapektuhan tuloy yung kanilang pananampalataya. Naapektuhan yung pananampalataya nila kasi bakit si brother na ganito, si sister na ganito, dinala ko naman siya sa youth camp, na-bless naman siya, pero bakit nung wala ng youth camp, balik sa dating buhay? Naapektuhan sila tuloy. O kailangan nilang maintindihan yung aking sinasabi sa inyo. Okay? Kasi hindi lang o hindi sapat, makakatulong yung pag-attend sa mga special event, lalo kung anointed ang mga magpapakanta, ipinapamuhay ang salita ng Diyos, ipinapamuhay ang presensya ng Diyos, anointed ang mga speakers, pinapamuhay yung salita ng Diyos at pinapamuhay talaga ang presensya ng Diyos, makakatulong yon para magkaroon ng motivation yung mga kabataan na magbagong buhay. Pero, hindi sila tuluyang magbabagong buhay hanggat hindi nila isinusuot ang kanilang bagong pagkatao. Hanggat hindi nila pinalusog, pinalakas ang kanilang espiritu, paulit-ulit yan na madadapa. Paulit-ulit yan nababagsak. Paulit-ulit yan nababalik sa gawaing makalaman. So, kailangan maintindihan natin yan. Para hindi tayo maapektuhan na naggulong-gulong na nga siya na nung siya pinuspos ng banal na espiritu, bakit naggugulong-gulong siya ngayon sa alak o sa mga ibang masamang bisyo? Siyempre, hindi siya nagkaroon ng commitment na magbagong buhay. And then, napag-aralan din natin yung 3 agents of change. Yung 3 makapangyarihang magpapabago sa buhay ng isang tao. At napag-aralan natin about the power of truth or the power of the Word of God. So, the Word of God, ang salita ng Diyos, ay may kakayahan na baguhin ang isang tao. Kaya kung pilit mong magbagong buhay na wala ang salita ng Diyos, mabibigo ka lang. Mas madidismaya ka lang. At mas magkakaroon ka lang ng katanungan sa isip mo. Kung ang Diyos nga ba ay buhay o hindi. Okay? Hindi magbabagong buhay ang isang tao hanggat hindi nagagamit ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Okay. Kaya napakalaga na ang isang tao, ang isang mananampalataya,
na gusto talaga magbago at nagkakaroon na siya ng commitment na magbagong buhay, kailangan siya lagi na magkaroon ng panahon na ang kanyang espiritu ay napapakain ng salita ng Diyos. Paano gagawin yon? Sa pamamagitan ng personal mong pananaliksik ng Biblia, sa personal mong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At syempre, makakatulong din kapag ikaw ay laging nakikinig ng mga anointed preaching and teaching of the Word of God. Basta ang importante dito ay napapakain mo ang iyong espiritu. Kasi once na ang espiritu ay na-receive niya ang salita ng Diyos, then ang salita ng Diyos na kanyang na-receive, mag-uumpisang magtrabaho sa kanyang buhay. It is the power of the Word of God that will change a person. Okay? So, kailangan talaga ay ma-intake ng isang believer ang Word of God nang sa ganon ay makapagtrabaho ang Diyos sa kanyang buhay. So, hindi makapagtrabaho ang Diyos sa buhay ng isang tao na wala ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Kahit gaano kagusto ng Diyos na magtrabaho sa kanyang buhay, ay napipigilan kasi kailangan mo na siyang matamnan ng salita ng Diyos. Kahit na sa mga crusades, no? Bago mag-work ang Lord sa buhay ng mga tao, may nagpipreach muna. Or sa pagpapakanta doon sa messages ng mga kanta, ay based siya sa Word of God. Kaya ito'y nai-intake ng kanilang puso. And then kapag ito'y pinaniwalaan nila, tinanggap nila, then ang Diyos ngayon makakapag-umpisa siya na magtrabaho sa kanilang buhay. So kung gusto mo na laging nagtatrabaho ang Diyos sa buhay mo, edi punuin mo lagi ng salita ng Diyos ang puso mo. Kasi yung salita ng Diyos na inilalagay mo sa puso mo, yun ang nagbibigay ng kakayahan sa Diyos mismo. Kasi ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos. Nagbibigay ng kakayahan sa Diyos na kumilos sa buhay mo at baguhin ka niya at gawin yung kanya mga nais sa buhay mo. Yan. Kaya sa mga laging puspos ng salita ng Diyos, asahan mo yan, magbabagong buhay yan. Okay. And then yung pangalawa, yung the person of the Holy Spirit. Yung isang tao na tumanggap kay Kristo, automatic yon ang Espiritu Santo papasok sa kanyang puso. Then ang banal na Espiritu ay committed siya na maging katuwang niya. Tutulungan niya siya every time na kailangan niya ng tulong. Pero, hindi ito nararanasan ng maraming believer kasi hindi nila nare-recognize, hindi nila ina-acknowledge yung pagkilos ng banal na Espiritu. Mayroon na siyang iniuudyok, meron na siyang sinasabi, mas pinaniniwalaan nila yung sinasabi ng tao o sinasabi ng kanilang sariling kaisipan mismo. Pero ang Holy Spirit ay committed siya na baguhin ang buhay mo, baguhin ang buhay ng kahit sino man na tumanggap sa Panginoon. Okay? So, ang Holy Spirit ngayon ay kailangan na makipartner sa Kanya. So, kailangan makipartner ang isang believer sa banal na Espiritu kung gusto niya na tuluyan siyang baguhin ng Diyos. Patandaan ninyo, ang Father God nandun sa langit. Si Jesus Christ nandun sa langit. Pero ang Espiritu Santo nandyan sa puso mo. Kaya ang Diyos nasa puso mo. Kaya nga sabi niya dito sa John 14:16, sabi niya, and I will pray the Father, and He will give you another helper. Even the Spirit of truth. Sabi niya, He is the Spirit of truth. So God dwells within the life of every believer in the person of the Holy Spirit. One of the Spirit's functions, as described in John 16:13, is to guide you into all truth. Jesus further states that He will take of what is mine and declare it to you.
So lahat ng na kay Kristo, lahat ng mga nalalaman ni Kristo, ito ang kanyang kinukuha at inihahayag sa atin. Kaya kung laging naihahayag sa atin yung kalooban ng ating Panginoong Kristo, edi syempre nagkakaroon tayo ng mas malinaw na direction na dapat palang tayo mamuhay sa kalooban ng ating Panginoon. So the counselor must depend upon the assistance of the Holy Spirit in ministering to the needs of others. So sa isang bahagi naman, ang isang counselor ay kailangan siyang mag-rely, kailangan siyang mag-depend sa Espiritu Santo bilang guide sa pagka-counsel. Okay? So, ang pangatlong agent of change is the power of prayer. Dito natin makikita talaga kung sino yung gustong magbagong buhay. The power of prayer. Hindi pwedeng hindi magkakaroon ng prayer time ang isang believer tapos aasa siyang magbagong buhay siya. Hindi. The power of truth, kailangan mong pakainin ang iyong puso ng salita ng Diyos. The power of the Holy Spirit, practice to become a partner of the Holy Spirit, to partner with the Holy Spirit. And then third, you must develop your prayer life. Ipaunawa yan sa mga believer na hanggat hindi na-develop ang prayer life, then hindi magkakaroon ng pagbabago. Ito katunayan, kailangan malaman nyo. Once na na-stop, once na na-stop yung prayer life ng believer, kahit gano'n na siya katagal na believer, once na na-stop yung prayer life, then magbabalik siya sa kanyang dating buhay. Hindi man tuluyan, pero meron siyang babalikan pa sa kanyang nakaraan. Ganun talaga. Kaya we need to pray without ceasing. We need to pray always. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng enablement to stay and remain faithful and obedient sa ating Panginoon. At dito, sa pamamagitan ng prayer life natin, nabubuksan ang ating spiritual eyes para matanaw natin yung mga dapat nating lakaran. Okay, so the power of the Word, the power of the Spirit, and the power of prayer. Yan ang three agents of change. Kaya once na-impart ito, isinagawa ito ng isang believer, magbabago ang believer na yan. Imposibleng hindi siya magbabago. Dahil hindi na niya sariling kapangyarihan ang gumagawa ng sa kanyang sarili, kundi kapangyarihan na ng salita ng Diyos, kapangyarihan ng Espiritu Santo, at yung kung ano ang magagawa ng prayer sa kanyang buhay. Di ba kayo nagtataka sa mga ibang relihiyon? Bakit mas sa kanilang sa assessment ng mga ibang analysts ay mas powerful yung mga Muslim kaysa sa Christians? Di ba kayo nagtataka kung bakit ganun ang assessment nila? Di ba kayo nagtataka kung bakit ganun ang pag-analyze ng mundo? Alam niyo, sa katunayan, hindi dahil sa kanilang mga bylaws, hindi dahil sa kanilang mga hindi dahil sa unfair sila, dahil ayaw nila magpa-penetrate ng Christianity sa kanilang community, pero sila penetrate sa community ng mga Christian. Hindi lang dahil doon, kundi talagang matindi ang kanilang prayer life. Bagamat hindi totoo, hindi tama yung kanilang pananampalataya, pero yung prayer life nila, kahit paano ay nai-empower sila. Kasi pag sila ay nag-pray, then sa isip nila, nakukonvince yung isip nila na galing sila sa presensya ng Diyos. At dahil doon, nagiging aware sila sa presensya ng Diyos. Kaya napakahirap silang i-evangelize. Dahil akala nila nasa tamang panig sila.
So dahil sa prayer life nila, kahit papano, kahit hindi tama yung kanilang way of yung way ng kanilang pagpipray, ay mayroong epekto. Pero dapat Christian ang gumagawa nun. Believer dapat ang gumagawa nun para siya ay ma-empower. Para maging aware siya lagi ng Panginoon kasama niya. At kung aware ka na kasama mo ang Panginoon, then malit yung chance para gumawa ng labag sa kanyang ninanais. And then, next is the role of love. The role of love in counseling. The Christian is admonished to, by love, serve one another. Makikita natin sa Galatians 5:13. By love, serve one another. Ano ba na pwedeng mag-serve ng walang love? Pwede yan. At maraming gumagawa nun, nagsiserve sila without love. For example, sa mga waiter, di ba? Nagsiserve sila but without love. Lalo kung yung mga customer ay nang-o-cry. Nagsiserve pa rin sila pero walang love. Actually, hatred ang nasa loob nila habang nagsiserve sila. So you can serve without love. Pero in-specify ng Bible bilang instruction sa atin that we need to serve our brothers and sisters in the spirit of love. And having said that, mas nagiging effective yung counseling kapag ito ay motivated by love. Mas napipenetrate yung puso ng tao kapag it is being done in the spirit of love. One of the greatest ways to serve your brother or sister is to be there to help in times of need. To be there to help in times of need. Alam niyo ba na ang daming na-convert sa iba't ibang relihiyon dahil yung nag-invite sa kanila ay naging available siya sa panahon na ang taong yon na na-invite sa panahon kailangan siya. Yung panahon na kailangan niya ng kasama. Yung panahon na kailangan niya ng may nag-a-advise sa kanya. Naging available yung mga nag-invite sa kanya. Kaya kahit maling pananampalataya yung kanilang kinalalagyan, nadala sila sa pananampalataya na yan. Kasi sa kanyang sarili ay may pagmamahal siyang nakita sa tao na yon na available sa panahong kailangan niya ang tulong. Sa atin, naipapakita ba natin ito sa mga kapatiran natin? The genuine love is really determined by what it produces. Speaking kind words or being a shoulder to cry on may not always represent love. Okay. Yung pagsasabi ng mga mabubuting salita o yung pag-offer mo ng iyong balikat para meron silang masandalan o maiyakan, hindi ibig sabihin na ito ay ginagawa in the spirit of love. Hindi lahat ng gumagawa nun ay dahil sa pag-ibig. In counseling, love will often involve confrontation.
Kaya may mga ayaw magpa-counseling. Kasi in counseling, kung talagang ginagawa yun in the spirit of love, then involve ang confrontation. You need to confront. Dahil sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Okay, so kailangan, genuine love is concerned with applying God's answer to the life of the person in need. Yun na kasi ang concern ng love. Yung matulungan yung tao. Yung tao, hindi siya matutulungan talaga kung hindi niya i-apply yung principle of God's Word. Halimbawa, nangailangan siya ng pera, tapos binigyan mo kagad ng pera. Palagay mo, solve na ang problema niya? O kailangan niyang pambayad ng kuryente, binigyan mo siya ng pambayad ng kuryente. Palagay mo, solve na yung problema niya? Hindi kasi mayroong susunod na bill ulit. May susunod na pangangailangan ulit. O mayroon pang ibang pangangailangan. Baka yung pambayad sa kuryente, isa lang yun sa mga kailangan niya. So para matulungan mo siya in counseling, di marami kang tatalakayan. Bakit hindi siya nakakabayad ng kuryente on time? Ano ang dahilan? Bakit wala siyang pambayad ng kuryente samantalang meron siyang pantusto sa kanyang bisyo? Bakit wala siyang pambayad sa kuryente samantala ang daming gamit sa bahay na ang mamahal na hindi naman kagamit-gamit? Bakit walang pambayad sa kuryente samantalang nakakalabas siya kumain sa restaurant? And in counseling, you will confront those things. Kasi ang gusto mo kasi permanent yung maitutulong mo sa kanya. Kaya in case na bigyan mo siya ng pera, alam na niya kung anong dapat niyang gawin sa susunod para hindi siya malagay sa ganong sitwasyon ulit. At kapag kinonfront mo siya, maaring magalit siya, pero hihinto na siya sa kanyang pang-aabuso sa iyo, o hihinto na siya sa kanyang pangungulit sa iyo. Mahihiya na sa susunod. Pero kung bigay ka ng bigay, walang confrontation, then paulit-ulit yan na kukulitin ka. Paulit-ulit yan na aabusuhin ka. Sabihin niya, wala namang siyang ibang sinasabi. Okay lang sa kanya siguro. Kaya paulit-ulit siyang babalik. But you need to confront. Ipapaalam mo sa kanya bakit siya napunta sa sitwasyon na yon. And then sometimes, galit sila. Sometimes, ang mga iba ay kaagad-agad tinatanggap. Pero tanggapin man o hindi, magalit man sila o hindi, ang importante diyan ay naiparating mo ang nais ng Panginoon na dapat iparating. Tandaan niyo, hindi lahat ng counseling session ay cool lagi. May mga counseling session na dahil sa confrontation in the spirit of love, may mga dumidepensa, dinidepensahan ng sarili kasi nabubuking na siya, sisisihin ng iba, at hanggat sila'y naninisi ng iba, then hindi pa sila talaga ready na mag-change. Hanggat hindi nila natatanggal yung nilalagay ang blame sa iba, then hindi pa nila talaga tanggap yung kanilang sariling pagkukulang. Mabilis kasi ang kasagutan doon sa isang counselee, mabilis niyang makuha ang kasagutan kapag napunta na siya sa punto na in-acknowledge niya ang kanyang pagkukulang. Na yung kanyang pag-acknowledge ng pagkukulang, walang kasamang konting blame sa iba. Okay? Yung responsibility, inako niya. It's my fault. Pag sinabing alam ko may pagkukulang sila, pero bagamat may pagkukulang sila, inaako ko pa rin ang responsibilidad na nagkamali ako. Yan. Doon mo nilid yung isang counselee. Kasi pag hindi mo na-lead yung counselee sa
sa ganong sitwasyon na dinadirect mo siya sa pinag-ugatan ng problema, di hindi counseling yung nangyari. Yung nangyari, ano lang, ah, pinamper mo lang siya. Kasi hindi mo siya kino-confront, hindi mo siya dinadala, hindi mo pinapamulat sa kanya kung sino talagang may kasalanan, kung ano yung pagkukulang niya. Kung hindi mo siya dinadala doon, kasi takot ka, hindi ka nagka-counsel noon. Baka nga mas lumala pa eh. Baka mas lumala pa yung sitwasyon niya kapag hindi mo na ibigay yung tamang counsel. Kaya napaka-importante talaga na so hindi ka dapat magmadali, ano? Hindi ka dapat magmadali kasi pag nagmamadali ka, baka malampasan mo yung mga ibang hakbang na dapat gawin. Baka mas kuminsan ganun siguro kung bakit galit yung counseling. Dahil siguro hindi lang proper yung pag-counsel sa kanya. Yan. Pero karamihan talaga ay magre-react talaga sila dahil ang ine-expect nila ay karamay kanila as a counselor na hindi mo ipapamulat sa kanila na meron silang pagkakamali. Ayun ang kanilang expectation. Pero bilang isang counselor, hindi ganun ang trabaho mo. Ang trabaho ng counselor ay sagutin. Ang trabaho ng counselor ay pagalingin. Yung dalhin sa kagalingan, dalhin sa kasagutan, dalhin sa tamang katugunan yung kanyang sitwasyon. Kaya hindi lang yung nandoon ka lang, available ka na kasama niya. Sa kanyang pag-iyak, sa kanyang pagmukmuk, ay nandoon kang kasama niya. Hindi ka counselor pag ganon. Pagkatapos na mangyayari, nagpalipas lang siya ng oras, pagkatapos na mangyayari, di balik siya sa dating problema. Kaya minsan, hayaan mo silang magalit. Dahil, base sa personal experience ko, pag nadala mo sila doon na para bang magre-react sila kasi pinapakita mo nga yung kanilang pagkakamali. Sa una, parang hindi nila tanggapin yan. Pero, kalaunan yan, mag-message din sila sa'yo o kaya magpapasalamat din sila sa'yo in person. Sabihin nila na, saktan nga ako sa sinabi niyo, sir or pastor, nasaktan nga ako doon sinabi niyo, pero hindi mo wala sa isip ko, pinagbubulay-bulayan ko. Hindi nang in-apply ko, totoo nga, effective pala. Marami akong na-experience na gano'n na nung kinonfront mo sila sa kanilang mga ginagawa, ipinakita mo kung sino talaga may pagkukulang. Kasi ang iba magsusumbong sa'yo eh. Susumbong nila yung kanilang mga halimbawa magulang na hindi tama yung kanilang ginagawa bilang isang magulang. And then sa iyong pag-i-interview, lalabasin sa bibig ng kina-counselan mo na ang dami pala siyang pagkukulang kung bakit galit yung magulang niya. Ngayon, pagka ipinapalam mo na sa kanya yun na siyang may pagkukulang, siyang may pagkakamali, magre-react. Pero ang dami akong na-counselan ng ganon. Nagsusumbong, pero the more na nakikinig ako, nakikita ko na mayroon silang pagkukulang. So, kinonfront ko sila sa kanilang mga pagkukulang, then nag-react, galit, kala mo hindi siya talaga nakinig, pero sa mga susunod na araw, o linggo, o buwan, o iba taon, bago nila ma-realize na yung counsel mo sa kanila ay tama. At sasabihin nila sa'yo, kung ginawa ko na kaagad sana, ay matagal nang solve ang problema. May mga ganun na akong feedback. Kung sinunod ko lang sana kaagad, pinatagal pa. Yan. Pero kung nandun lang ako na ipakita sa kanila na talagang ganyan, anak, talagang ganyan, brother, sister, talagang ganyan. Kung nandun lang ako na ipaparamdam lang na karamay nila ako, pero walang counsel, then hindi mo sila natulungan. Balik-balik lang sa dati yung kanilang problema.
confronting an individual with their fault in the situation, no, yung fault nila sa situation will require both it require courage, no, it require courage. Kailangan kang maging courageous, kailangan maging matapang ka. Hindi yung tapang na yung tapang na nagtatapang-tapangan. Ibig sabihin lakas ng loob, no. Kailangan malakas yung loob mo na i-confront, hindi yung way na para mo siyang binabastos, hindi yung way na parang minamalit mo siya, kundi talagang mayroong pag-ibig habang ginagawa mo ito sa kanya, kasi concern ka sa kanya, kaya kailangan mong ipamulat sa kanya. Maring ganito, alam mo, Brad, kaibigan kita o kilala kita, alam ko naman kung ano talaga yung pag-uugali mo, wala naman ako masabi, pero patawarin mo ako, Brad, sa sitwasyon na ito. Parang nakikita ko na hindi yung nanay mo may kasalanan eh. Sorry, Brad, pero ito talagang nababasa ko sa sitwasyon base sa kwento mo. Ikaw ang may kasalanan, Brad. At alam mo, Brad, hanggat hindi mo inaamin yung kasalanan na yan, hanggat hindi mo inaako, Brad, na ikaw ang nagkulang, alam mo, hindi mo susolve yung problema mo. Ano magagaan ng lahat yan kapag inako mo na ikaw ang may pagkukulang, and then ibaba mo ang pride mo, magpakumbaba ka, lumapit ka doon sa nanay mo, humingi ka ng tawad, alam mo, maayos na mabilis yung problema mo eh. Alam nyo, kailangan ng tapang para gawin yun. Pero kung alam mo na siya na nagkamali, tapos para bang kinukonsente mo pa siya, kasabi mo pa sa kanya na, alam mo kasi, Brad, ganyan talaga yung mga nanay ngayon. Hindi na naiintindihan yung mga millenyo. Hindi na naiintindihan yung mga millennials. Nga sabi mo pang ganon, mas mas lalaki yung ulo niya. So wala kang tapang na i-confront yung talagang pagkukulang niya. So duwag ka. Okay, so kailangan ng courage para i-confront sila. Sabi dun sa Ephesians 4:15, speaking the truth in love. Alam mo ibig sabihin nun, speaking the truth? Hindi lang yung you will speak to them the word of God. Hindi lang yon. But the truth, yung katotohanan, na talagang kung nakita mo, sa pakikinig mo sa kanya, nakita mo, na meron siya talagang pagkukulang, then speak the truth. You need to speak the truth na talagang may pagkukulang siya. Maging matapang ka. But you will do it in the spirit of love. Depende kasi yan sa pagsabi minsan. Kasi kung yung pagsabi natin is masyadong matalim, no? Sorry. Kung masyadong matalim yung ating pagsasalita, ay syempre, masasaktan sila. So, ayusin yung pagsasalita. In speaking the truth in love. When confronting someone, we want to avoid any spirit of pride. Minsan nakakalimutan ko rin yan na when we confront someone talaga, ay napakadali kasing ma-ignite yung pride doon sa counseling. Kaya kailangan tayo maging maingat doon. No? Mas maganda kasi pagka nakikinig muna tayo ng husto, and then doon sa kanyang kwento, aalamin mo saan nag-i-spark yung kanyang galit. Paano nag-i-spark yung kanyang galit? Para maiwasan natin yon. Kasi kung nagkwento siya tapos merong sinabi sa kanya at nataasan siya ng boses kaya nagalit siya, so maging aware ka doon. So aayusin mo ngayon at
mamimili ka ngayon ng tamang salita na halos parehas lang din ang ibig sabihin doon sa salitang kinainisan niya. Baka kailangan mo lang maghanap ng ibang term. Baka kailangan mo lang palambutin ng konti. No? Para hindi mag-spark yung kanyang galit. Yeah, so, the key of exercising courage is given in Ephesians 4:15, speaking the truth in love. How we say something is as important as what we say. Ulitin ko, how we say something. How we say, paano natin sabihin ang isang bagay. How we say something is as important as what we say. Minsan kasi tama yung sinasabi natin, pero how we say it ay hindi siya tama. Kaya hindi tama yung dating doon sa nakikinig. So bago ko iwanan to, we must rise above our fears and relate to the real issues that are at stake. The goal of counseling is to see people freed from the binding effects of sin. When we speak to a person, we should do so with the goal of deliverance in mind. Napakaganda 'yon. Kapag tayo nagka-counsel, ang ating nasa isip is paano magkakaroon ng deliverance ang sister na ito? Paano magkakaroon ng freedom ang brother na ito? And then, nakikinig ka sa Holy Spirit habang ikaw ay nakikinig sa kanyang mga sinasabi. So, yun ang goal ng counseling. Okay? Okay, when counseling another toward obedience, no, kina-counselan mo isang tao para siya ay maging obedient, no, we must show them that this is the path of life and the path of love. The path of love is the path of life. Love forgives. Love forgives. Diba? So, that's the path of life. We must live with a lifestyle of forgiving. Love is doing what is right before God. Love is doing what is right before God. Okay, so dapat yun paparealize natin dun sa counseling. The goal of obedience is to produce genuine love in our life. Paul declares that the purpose of the commandment is love from a pure heart. Kita yun sa 1 Timothy 1:5. The power to live a commandment-centered life comes from our love for God. Ulitin ko. The power to live a commandment-centered life comes from our love for God. And Jesus said, "If you love me, keep my commandments." John 14:15. Love for God is both the motivation and goal for obedience. Pag sinabi kasi natin, pag binabasa kasi natin, if you love me, keep my commandments, nakatutok tayo kaagad doon sa second part, which is keep my commandments. Kaya, ang nangyayari sa atin tuloy ay na-stuck tayo
doon sa disobedience natin sa commandment. Kasi commandment kaagad nasa isip natin. Pag commandment kasi, medyo may kahirapan, no? Pero pag magfo-focus tayo doon sa first part, which is, if you love me, yan ang, yan ang issue doon kaagad. Doon nakabase kaagad kung magagawa mo yung second part o hindi. Sabi, if you love me. Because if you love me, then hindi mahirap yung pangalawa. To keep my commandments. Ang katunayan dyan, keeping the commandments of God is the result of loving God. If you are trying to obey the commandments without truly loving God, frustration lang yan. Frustration lang ang kauwian mo. Because the power to live a commandment-centered life comes from our pure love sa Panginoon. Kaya ka nahihirapan to obey His commandment because you don't love Him. If you really love Him, then it will not be hard. It will not be difficult for you to obey His commandment. Okay? Kaya check mo yung heart mo if you really love God. And then, tulungan mong i-check ng counseling yung kanyang sarili kung mahal nga ba niya talaga ang Diyos. Okay. Punta tayo ngayon sa next point. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we receive the gift of eternal life. Okay? Ang dami pa ring mga Kristiyano, lalong-lalo na sa mga laging namumroblema, kasi hindi pa nila talaga naiintindihan yung eternal life na yan. No? Ang nasa isip nila ay basta ligtas sila. Ang mga iba, hindi nila alam nakaligtasan ng isang dahilan kung bakit nandun sila sa church na yan. Basta ang alam lang nila, nakisama sila sa isang spiritual family. But when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we receive the gift of eternal life. The gift involves far more than a future reward. Pag eternal life kasi na pag-uusapan, parang binabaliwala natin kasi ang nasa isip natin is nasa future. It means beginning a new life right now as a new person in the eyes of God. Yan ang hindi nila nakikita. At alam nyo, kapag hindi nakita yan ng believer, natural, paulit-ulit lang yung magiging problema yan sa buhay. Kasi yan ang mga bahagi sa mga fundamentals. Yan ay bahagi ng mga pundasyon. Basic. Talagang hindi siya magiging malapit sa Diyos pag hindi niya naunawaan yan. Ulitin ko, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we receive the gift of eternal life. The gift involves far more than a future reward. It means beginning a new life right now as a new person in the eyes of God. Talaga niya, ilan ang mga believers na gumagawa niyan? Pag-uumpisa ng bagong buhay ngayon. Bilang bagong tao na binago na ng Panginoon. Na sa paningin ng Diyos bago na. And dahil sa bago na siya, then it's time to start this new life. Pag sinabi natin kasing eternal life, akala niya sa future pa niya ito makakamtan, sa future pa niya ito ipapamuhay. No. Bagamat yun ay totoo na sa future talaga, meron tayong eternal life, future, reward, pero hindi lang yun ang ibig sabihin nun. Kailangan yung future na yon, yung eternal life na yon, the future reward, kailangan ngayon pa lang ay isa sa pamuhay na natin. We have been born again by the incorruptible seed of the Word of God. 1 Peter 1:23.
His word is living and active, Hebrews 4:12, and will produce a change in our beliefs, attitudes, motivation, goals, and desires. Our new birth will affect every area of our life. Pero ang naiintindihan lang natin is born again as a religion. Yun ang naiintindihan ng maraming umaattend sa church. Karamihan sa mga members, ganun ang kanila naiintindihan, born again. Yung pagsama lang, pagsapi lang sa isang samahan. Okay, so tinan natin the promise of a new life. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. 2 Corinthians 5:17. Most of us at one time in our life have thought, I sure wish I could start over again. Dahil ako rin minsan dati, sana makapag-umpisa akong muli. Sana may bagong umpisa ulit. God has made that a reality through your commitment to Jesus Christ. Nung nakilala mo si Jesus Christ, maaaring may nag-share sa'yo ng gospel, nakilala mo si Jesus Christ, tumugon ka, naniwala ka, tumanggap ka kay Kristo, then nangyari sa buhay mo, yung sinasabi mong, sana makapag-umpisa akong muli. Sana makapag-start akong muli. We still have the same name. Still have the same address, still have the same family, but we have begun a new life. The things concerning our old life have passed away. Our present life in Christ has made all things new. Our present life in Christ has made all things new. Okay, bago ko iwanan yung topic na ito. What happened to the old person, our old person? Ano nangyari sa ating lumang pagkatao? Romans chapter 6 verse 6. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Kaya kailangan natin ipaunawa yan sa mga nag-struggle. Ano nangyari sa old man? Siyempre, it was condemned. The penalty for sin is death, Romans 6:23. God's justice requires that our life of sin and selfishness be condemned. So the old man was condemned. It was crucified. Jesus died for the sin of all humanity. Our old man was crucified with him at Calvary. And third, nawain natin mabuti ito, the power of sin was broken. So, hindi lang kinondemn yung ating old person, hindi lang ito ipinako at namatay, kundi yung kapangyarihan ng kasalanan ay nasira. At the cross, Jesus Christ triumphed over sin and broke its power over all those who receive Him. Kaya kung tinanggap mo na si Kristo, your old self is condemned, your old self is crucified, and the power of sin was broken over your life. Yan ay katotohanan. Yan ay nangyayari.
Ano nangyari sa lumang pagkatao mo? Kailangan mo itong pagbulay-bulayan, balik-balikan, hanggang sa tumimo sa isip mo at puso mo na nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ang iyong dating pagkatao kinundi na, ang dating mong pagkatao ipinako at namatay, at nasira na ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay. Iyan ka. Maaring hindi ka namumuhay na parang totoo yan, pero yan talaga yung posisyon mo bilang anak ng Diyos. So may mga makakaunsilan tayo na kailangan nilang maintindihan yan. That the power of sin was broken. Kasi ang akala nila, sin is still powerful over them. Akala nila they have no power to overcome sin. Samantalang sa tingin ng Diyos, the power of sin is already broken sa kanilang buhay. Alam niyo, kahit na kayo ay biyag ng kasalanan ngayon, hindi niya mababago ang katotohanan that the power of sin was broken. Yan pa rin ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Ngayon, kung ikaw ay bihag ng kasalanan ngayon, hinayaan mo. Kung bihag sa kasalanan yung kinakaunsilan mo, hinayaan niya. Pero porket hinayaan niya, hindi ibig sabihin na hindi na totoo yung sinabi ng Biblia that the power of sin was broken over our life. You need to rise up. Kung sino ka talaga. You need to take your position as a believer of Christ. Okay? So, dito muna tayo magtatapos sa lesson 7. You're blessed.